Ang mga Iranians daw mga sangkay ngayon sa digmaan na nagaganap sa Middle East ay sikretong tumutulong sa Amerika at Israel para tugisin ang kani-kanilang mga leader. Hello, what's up guys? Magandang oras po sa inyong lahat. At ito nga po, pandaigdigan. Nabalita po tayo mga sangkay related po syempre sa mga nakasulat sa Biblia ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil lahat naman po mga sangkay ng nagaganap ngayon sa ating mundo ay nakabase po sa kung ano ang nakasaad sa salita ng Diyos. At ito, pag-uusapan po natin ngayon ang impormasyon tungkol po dito sa digmaan dyan sa Middle East. Laban po sa Iran, mga sangkay. Na biblically, magiging involved nga po ang Iran sa mga magaganap conflict, mga sangkay na nakasulat sa Biblia. Ito po ay prophetic event. And marami ang nagsasabi na itong digmaan na nagaganap sa Iran, mga sangkay, ay magdurugtong sa isang malaking propesiya na nakasulat sa Biblia, especially yung tinatawag na Gog and Magog battle at Battle of Armageddon. Pag-usapan po natin yan ngayon, mga sangkay, kung ano itong ginagawa ng mga Iranians na tumutulong daw po sa Amerika at Israel para tugisin ang kanilang mga leader. At ngayon nga, mga sangkay, di ba, ang dami na po mga leader ng Iran ang napatumba. Ito din siguro ang dahilan, mga sangkay, dahil ang nagbibigay ng mga impormasyon, mga Iranians po mismo. Alright? Anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito tingnan po natin. Kasi, ayon po dito, mga sangkay, itong Iran, Iranian secretly helping Israel. Ayan, mga sangkay. As war intensifies, so, tumutulong daw po sila magbigay ng mga information. So bakit, 'di ba, dapat tutulungan nila yung kanilang gobyerno, pero bakit parang nilalaglag nila ang kanilang gobyerno? Mamaya pag-uusapan natin 'yan. Pero tingnan po muna natin ang balitang 'to. Here in the Middle East, signs are emerging that pressure on Iran is no longer coming from the outside alone. So hindi na daw po yung mga information, hindi na daw po nanggagaling sa labas, kundi mismo sa loob ng Iran. The Wall Street Journal reports some ordinary Iranians are now quietly assisting Israel, providing intelligence on regime leaders and their movements. At the same time, security forces inside the country appear increasingly strained, with reports of some besieged units on the run. That comes as Israel escalates its campaign, eliminating key Iranian officials with precision strikes. Okay, ayan po yung mga key officials ng Iran na patumba na po ng Israel. At ang pagkakaalam po natin, 4 na lamang po ang natitira ng mga senior officials nitong Iranian regime na ngayon sila po yung nagpapatakbo sa militar ng Iran. So, nangyari daw po ito kasi marami po sa mga Iranian secretly, they are helping the IDF or Israeli Defense Force. Sila daw po yung nagbabato ng information. Halimbawa, andito yung defense minister namin sa lugar na ito. Isasend po nila doon po sa Israel. Kasi alam nyo po mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, marami sa mga Iranians, ang super majority ng mga Iranians, ayaw na po sa kanilang gobyerno. Dahil ang kanilang gobyerno ay mapaniil, delikado. Pinapahirapan po sila. Para po silang mga robot. Isipin nyo yan, mga sangkay, ang Diyos nga. Hindi tayo ginawang robot, di ba? May free will tayo. If you want to choose bad or wrongdoings, then bahala ka. Pero may mga magaganda na pwede mong gawin. Kumbaga may free will ka. It's up to you kung alin ang pipiliin mo. Pero sa Iran, hindi. Para sa kanila, ito ang problema sa Iran Yung ideolohiya nila, mga sangkay, ng kanilang regime, pinasukan po nila ng religious
ah, values o di kaya mga sangkay yung kung ano po yung mga utos ng kanilang relihiyon. Sila po ay Shia Islam. Magkaiba po sila mga sangkay ng Sunni Islam. Kasi ang Sunni, ito po yung part ng Saudi Arabia which is very open sa pakikipagkaibigan at naniniwala po yung Sunni Muslim like Saudi Arabia, Qatar, UAE and some other countries in the Middle East. Naniniwala po sila mga sangkay na kinalulugdan sila ni Allah kung ginagawa po nila ito sa kanilang kapwa, nakikipagkaibigan, nagiging mabuti. Pero itong Shia Islam, which is ito po yung Iran, majority, mga sangkay, pinasok po nila yan sa kanilang gobyerno. Ito po yung mga extremist Islam, mga radical Islam, na ang gusto nila mangyari, kung ano ang relihiyon na tinatanggap ng kanilang gobyerno, ito din ang relihiyon ng kanilang komunidad. But the problem is, kumikilos ang Diyos sa bansang Iran. At isa po ang Iran sa fastest growing Christian community sa loob po. Pero ang ginagawa po ng mga Iranian, since itutumba sila, kasama po yung kanilang pamilya, sa ilalim po sila ng lupa, mga sangkay, nagsasagawa ng mga pagpupuri, mga pagsamba. So talagang ganyan po kahirap. Kaya mga sangkay, itong mga Iranians, talagang gusto nilang matapos na ang regime ng Iran. Sinusumbong po nila sa Israel. Ano ang kalagayan ng status ng kanilang gobyerno? Pinapadala nila. In recent days, several high-ranking figures have been killed, in part due to intelligence gathered from within Iran itself. So, ayan po yung mga na-eliminate, mga sangkay. Mga Iranian leader po yan, kagaya po nito. Minister of Intelligence. Grabe, no? Mga matataas na opisyal. Kaya daw po nadali yan dahil po sa mga Iranian. Prime Minister Benjamin Netanyahu says the campaign is already delivering results. We are winning, and Iran is being decimated. In Rising Line, we destroyed missiles, and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. But what we're destroying now are the factories that produce the components to make these missiles and to make the nuclear weapons. Netanyahu says Israel is now shifting from disrupting Iran's capabilities to dismantling them completely. Okay. Sabi ng Israel na nanalo daw po sila sa digmaan. Kasi sinira na po nila yung mga arsenal. So wala na daw po lakas ang Iran. But for me, mga sangkay, no, especially sa nangyayari ngayon na parang ang Amerika kumakalma na. Tingin ko ang digmaan na ito, bagbabasihan po natin yung propesya na nakasulat sa Biblia. Tingin ko ang digmaan na ito matatapos pansamantala. Tingin ko mayroong gagawa dito ng pinaka-peace, no? Agreement for the two countries, Iran and Israel. Mahihinto ito mga sangkay, and since we are living in the last days, ang tingin ko dito, may lalabas po talaga na isang tao na magtutulay sa kapayapaan. And who is that person? Sino ang taong yan, mga sangkay? Kung babasahin po natin ang Biblia, may nakasaad dito na bago maganap ang isang malaking digmaan na tatawaging Gog and Magog battle, mayroon pong isang kilalang tao na lalabas dyan. Nasabi dito, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. 7 years po yan, mga sangkay. Pero pagkalaan ng kalahating linggo, patitigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Sabi po yan sa Book of Daniel. Then naulit po yan sa New Testament. Same pa rin po ang sinabi. Ito din, yung man of lawlessness. Siya ang magtutulay. Tingin ko dito this is my theory, mga sangkay.
Labas po ito sa salvation. Sa usaping salvation. Ito yung theory natin sa last days, no? Na matitigil ang digmaan na ito. Then, may tao na magtutulay sa usaping pangkapayapaan. But, hindi po doon magtatapos. Tatraydo rin po kasi ang Israel dyan. Akala nila okay na. Akala nila wala nang okay na sila ng Iran. And all is well. May peace. But suddenly, ang destruction ay magaganap. Kasi itong Iran, hindi po yan titigil. Maghihiganti po yan. At yan po ang kanilang destiny. Ang destiny po ng Iran, makipagdigma sa Israel. Para sa Gog and Magog battle, papunta sa Battle of Armageddon. So ngayon, ito pong nangyayari. And nakita po ninyo mga sangkay, anong sabi ni Donald Trump? Wala munang pag-attacking gagawin sa Iran. Kasi ngayon nag-uusap pa. So sino ang taong yan? Si Donald Trump na ba ang Antichrist? Or mayroon bang lalabas na mas kilala pang tao kaysa kay Donald Trump? Well, abangan po natin. Pero ngayon, mga sangkay, anong tingin nyo dito? Bakit tinutulungan ng Iranians ang Israel na puksain ang kanilang gobyerno? Comment down below. So ako na po ay magpapaalam. Huwag nyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.